yan sa labas. Diba? It's always Nilalamig nga sunny. Laging sunny dito, syempre, sa kada umaga. Sa maulang Hawebes, mga Hawebes talaga. Pakitang mga kapitbahay, pakitawag po mga kapitbahay nyo at i-anunsyo po dahil today is August 6. At Mga kung- kapitbahay! Yeah! August 6 po ngayon! August 6 na! Baka matuloy kayo ng mga kapitbahay. Tama po Tutulong lahat ng kami, walang sinabi pasok. Okay. Tama, lahat ng sinabi nila. At konting kimbot lang. Weekend na! That's right, amiga! Nako, yan po ang inaabangan nating lahat, ang weekend! At syempre, ang pahinga dahil deserve nating lahat yan for doing a really good job this week. Kaya naman, gayahin niyo ako, sabay-sabay natin itaas ang ating mga kamay. Yes! Let's celebrate! Good job, Sel! Good job, good job! Good job, good job, good job. Good job, good job, good job, good job. Tayo na lang. Pero for sure, good job din kayo mga kada. Dahil Huwebes na nga at kasama pa rin namin kayo sa 2 oras na kwentuhan at walang humpay na kasiyahan dito lang sa Kada Umaga! Akala ko gagano na naman tayo. Yun nga. Gusto mo yun, no? Let's get to work, mga kada. Yeah. Bagyong update po muna tayo para sa ating first trending balita and happenings. Si Bagyong Maymay palakas ng palakas. Kada. Lumakas na po bilang tropical storm ang Bagyong Maymay at inaasahang magla-landfall sa Ilocos Sur o La Union ngayong hapon o gabi. Taglay po nito ang lakas ng hanging 75 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 90 kilometers per hour. Nakaangat po ngayon ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Northern Luzon, habang signal number 1 naman po ang umiiral sa Metro Manila at iba pang lugar dahil sa pinalalakas nitong habagat. Kaya asahan niyo po ang malalakas hanggang torrential rains, pagbaha, landslides at may ilang lugar na rin ang nagdeklara ng suspension ng klase at trabaho. Mag-pray po tayo, mga kada, na humina naman si Maymay. At saka, ingat-ingat po kung wala naman tayong gagawing importante sa labas, magstay na lang po tayo sa loob ng bahay. That's right. At manood na lang kayo ng kada umaga. Tutok na lang kayo dito sa amin. Di ba? Ito Tama. naman, for our TBH number 2, may job interview ka, pero inabutan ka sa mall. Oh, May ito job? po. Ano? Nakalimutan ba niya na may job interview? Hindi ko nga alam. Di ba dapat scheduled yun? Oo Or nga. tatawag ba siya na? Hindi ko rin sure eh. Oo nga, mabuti pa umupo muna tayo. Sige, pagchismisan natin. At panoorin natin ang mga pangyayari kasi kakaiba tong job interview ito. Ah. Ayan, sige, panoorin natin. Oh, ano ba nangyari? So nagpunta siya sa isang store, sa isang clothing store na mahal natin, mga Pinoy. Yes. Dahil ito'y mura at di kalidad ng mga gamit. True. At siya ay nagpunta, namili fitting siya room. ng suit. Pang-corporate. Corporate. Yeah, kasi Corporate nga look. for job interview eh. At pumasok siya sa isang dressing room, sinuot niya ang kanyang corporate attire at doon siya nagpatuloy magpa-interview para sa kanyang inaasahang trabaho. Na, ano masasabi niya tungkol dyan? On the one hand, I feel like, yes, napakamalikhain at resourceful nitong batang to. Pero Pero, kasi 21 years old lang siya. oo, di ba? Kung ako yung mag-hire sa kanya, parang, may Nasaan promise, ka? resourceful. Pero, also, I gotta think, nakalimutan mo ba na meron kang job interview kung kaya't nasa mall ka, Actually, nasa loob ng dressing Or room? sinadya. Or Hindi baka rin ayaw ako niyang bumili. sure. And gusto lang niya na may quote lang na hindi niya maging Kasi hindi pa repeater daw siya customer sure doon. kung matatanggap siya dun sa trabaho. Totoo naman. Naiintindihan ko naman na mahirap talaga. Totoo yan. Kaya ka nga naghahanap ng trabaho Trabaho, para correct. kumita ng pera. Eh, True. kung wala kang pera, wala kang pambili ng paghanap ng Tama. trabaho. Totoo so, yun. ayun. So, resourceful. Abangan natin. Resourceful siya. Abangan natin. Madiskarte. Sana matanggap ka dun sa sa ina-apply
yan mong trabaho. True. At sana hindi magalit sa yung clothing store. Oo nga. Totoo. Baka may kumakatok sa'yo doon, sinisita ka na. Labas na dyan, ang ginagawa mo dyan. Sabi niya, May commission ko kausap. po para sa ginamit mo, outfit namin. Hindi Kumasa ka. hindi kaya ito yung dahilan kung bakit last weekend, doon nag-shopping kami dyan sa clothing store na yan, parang yung mga attendant, napaka-stricto nila, parang pag ganun-ganun sila, Binabantayan back and kayo. forth. Hindi kaya. Well, anyway, hindi ang natin mga alam. nang susunod na kabanata, ang dami natin tanong. Totoo. Baka pwede natin siya ma-interview. Natanggap ka ba? Oo nga. Next Ban ka time. na ba? Next time. Sa Or clothing tanungin store. natin, pang ilang interview mo na yan? Pwede rin. Diba? Malay Saan ka natin. next magta-try ng clothes? Oo. Sasabay kami sa iyo. Ito naman, moving on sa ating 30VH. Payag ka ba mga kada? Work from home, pero may bantay ka naman. Pero ito, good vibes. Good vibes po ang hatid ng viral video na ito ni Roxanne mula sa Palawan. Ang laki pala ng aso. Ang laki ng Oo, bantay. laki niya. Hindi natin na-expect na ganun kalaki. Ito naman, mula sa Palawan sila. Ito yung kanyang 3-year-old Aspie na si San. San pala, naging aso ka na. Habang work from home, umakyat yan si San sa kanyang desk at balikat para magpalambing. Ayon kay Roxanne, madalas na ito daw umakyat sa mesa. Pero unang beses nitong umakyat sa kanyang balikat at pakiramdam niya, gusto lang talaga siyang yakapin at paalalahanan na magpahinga muna sa trabaho. Ang sweet! Panoorin natin. Naglalambing. Wala ba siyang audio? Ayan. Payag or okay. Iyan na ang totoong main character energy. That's so May true. trabaho ka, I don't care. Ako muna. Nandito ako sa harap mo. I'm here. Pansinin mo ako. Pero totoo yun, yung mga pets namin ganun din. yung Sobrang mga pusa main ko, character. Sobra. Parang isinusuot talaga nila yung mga sarili nila sa gitna ng mga Alam mo pangyayari. yung uso ngayon na sabi natin wag gawin. Basta syempre ako lang mag-isa, so I'm eating and then the phone is in front. Papasok talaga sila sa gitna, in between my face and the phone. I'm here. Really? Oo, kayo mga pets, yung bunso ko ganyan eh. Tapos kukunin pa yung mukha mo. Mama, look at me, mama. Mama, I'm here. Oh, so cute. Ay, nako. Nakakatuwa. Sobrang cute. Mga kada, huwag niyo po kalimutang i-share niyo rin sa amin ang mga kwento niyong ganyan sa Facebook at YouTube live stream namin sa inyong friends at loved ones. Sabihan niyo na rin sila. Ipakalat niyo na po ang balita na mas wow at best ang ating Yes! kwentuhan. Yes! Lalo na pag mas marami tayo. Pagkalat nyo na yan! Yes! At alam nyo ba, meron kami sariling YouTube channel? Naku, At lahat huwag ng- ka na kayo magpahuli dyan. At lahat ng mga topics natin ay nandyan. True. Hindi nyo na kailangan panoorin yung buong 2 hours. Kasi meron dyan mga short reels. Yes, Behind kung the may scenes. gusto kayong May mga balik-balikan. behind the scenes. Tama. Merong mga per topic. Baka ito na yung solusyon sa inyong mga pinoproblema sa ngayon. True. At para mas wow at best ang ating wow best, may re-res back daw sa atin, mga girls! Naku, gusto-gusto namin yan. Yung mga sumasalba sa amin. Yes, kailangan natin yan. Lagi tayong may rest back. Yes! Do the heavy lifting, please! Mga kada, rest back na po ang pinakabagong programang Yayanig sa Katotohanan. Kasama po si Attorney Harold Respicio. Dito lang yan sa Kada Umaga! O, diba? Mash up tuloy yung... Abogado, public servant, content creator. At ngayon, isa ng host. Sa likod ng kanyang viral videos at makukulay na social media posts, ay isang legal professional na may layuning gawing mas madaling maintindihan ng bawat Pilipino ang batas at kanilang mga karapatan. Taon na
nagsilbi siya hindi lamang bilang abogado, kundi bilang lingkod bayan na nagsusulong ng transparency, accountability at mabuting pamamahala. Isa rin siya sa mga matatag na boses na nakikipaglaban laban sa korupsyon at naninindigan para sa katotohanan at hustisya. Dahil sa kanyang masayahin at masiglang personalidad, nakilala rin siya bilang isa sa mga pinaka-relatable at energetic na abogado sa social media. Pero higit sa lahat, kilala siya bilang taong laging handang magbigay ng payo, gabay at resback sa mga nangangailangan. Kapag may nalabag na karapatan, may resback. Kapag nalilito sa batas, may resback. Kapag may naghahanap ng hustisya at tamang impormasyon, may resback. Ngayon, mas marami pa siyang maaabot at matutulungan sa pamamagitan ng kanyang bagong programa. Kilalanin natin ang abogado na hindi lang marunong lumaban para sa tama, kundi handa ring maging resback ng taong bayan. Narito si Attorney Harold Respicio. Alright! Yeah, buddy! This is Attorney Harold Respi Show! Hello, ladies! I'm coming for you! Mwah! Yeah, Hello. Ang energy mo sa umaga. Attorney, akala ko kakantahan muna kami. Nabitin kami dun, ha? Nabiting. Mamaya hindi kayo mabibitin. Fully satisfied kayo mamaya after the show. Yeah, baby! Hintay namin yan, attorney. Okay, masama seat muna, attorney. Magandang umaga sa'yo. Hello, Pia. Hello, Diana. Hello, Luan. I'm so glad to be with the loveliest ladies in the morning. Medyo kinikilig ata ako ngayon, ah. How am I gonna keep a straight face this morning? Ikaw nakaka-recover, wait lang. Congrats, attorney, para sa iyong bagong programa dito sa Net25. Welcome! Maraming salamat, Pia. Sa Net25 ka na rin! Congratulations, attorney. Diba? Attorney, yan ba talaga yung normal voice mo? Yes! It's my normal voice. Ordinarily, I'm just a pirate. Ay, Kahit Captain. patulog ka na, ganyan ka pa rin. Yeah! Kaya nga, iniwan ako ng mga girlfriend ko. I'm so rough daw. Everywhere. Teka, bago tayo mapunta kung saan-saan, kwentuhan mo muna kami tungkol sa bago mong show na Resback. Kamusta pagkatapos ng unang salang mo nung Lunes? Wow! It's my first time ni Attorney Harold Respicio na lumabas sa mainstream media sa #1 network sa TV, Oh! Net25. Hindi ka nagkakamali buddy. dyan. Hanggang pang social media lang ako eh. Pero it's alright. I like mainstream media pero dadalhin natin ang katotohanan sa mainstream media dahil po si Attorney Harold Respicio kakampihan ng mga ordinaryong mamamayan at karesbak po ninyo. Dahil po, kung nararamdaman ninyo na kayo ay inaapi ng fake news, andito si Attorney Harold Respicio, makikita nyo na po ang katotohanan dito sa Net25 kada Monday, 7:30 ng gabi. Every Monday, 7:30 ng gabi. Try not to laugh. Let's Okay, try. game natin to. Ito na. Game natin. Kailangan tayo maging Try not to professional laugh. dito. Yes. Attorney, sumagi ba ever sa you're so many things. Ikaw ay isang band member, attorney, ikaw ay Content accountant creator. din, content creator, public servant. Grabe ang dami. May bago ka nang ia-add sa iyong curriculum vitae. Yep. Ito na yon. Yep. Ang pagiging TV host. Right. Sumagi ba ever sa isipan mo na one day magkakaroon ka ng sarili mong programa? Hindi po sumagi ang pagiging TV host. Ang gusto ko lang po ay maging komedyante, maging rockstar. Medyo katawa-tawa naman po ako sa social media, medyo nakamit ko na yun. Maging rockstar ng konti, medyo kumakanta naman ako ng konti. And then yung lastly, maging gold star, pero ayokong pumunta doon. Host na lang. Wag yan, wag yan. Attorney! Attorney, wag yan. Oh, ayan. So, ano pa ang hindi alam ng mga manonood tungkol sa'yo? Bukod sa mga na-enumerate na natin. Marami pa po kayong hindi alam tungkol sa akin, pero wag na nating sabihin, baka kasuhan ako ni Matibag. I-discover nyo na lang po. Marami pong nakakatuwa at nakakatakot. Hindi ba, attorney, hindi ba challenge yun? Kasi nakakatawa ka, gusto mo maging komedyante, di ba? Parang
Hindi ba mahirap yon para sa taong bayan na paniwalaan ka ngayon sa mga sinasabi mo? Parang hindi nila alam Kasi- kailan ka kaya serious at Oo, kailan ka parang kaya nagjo-joke ka lang. nagloloko. Kasi attorney, All the parang time. halimbawa, pag nagjo-joke lagi, sabi nga ni Mama P, di credible. Pero minsan, diba, totoo. Yes. Like lagi ako nagjo-joke. Sabi, hindi credible yan si amigo, pero minsan nagsasabi talaga yan na totoo. Correct, correct. Diba? Totoo, Diana. Sabi nga nila, the only way to tell the truth is through a joke. If you want to tell a lie, tell a story. Ako lang naman po, mahilig lang naman ako nga maging masaya sa buhay. Bahala kayo kung maniniwala kayo sa akin o hindi. I-test nyo na lang yung truthfulness ng sinasabi ko kung logical o hindi. And by the way, every time nagsasalita ako ng katotohanan, pwede nyo pong i-double check sa batas at maniniwala kayo na totoo yung mga sinasabi ko. Kung ayaw nyo maniwala, edi wag. Love it. Bala kayo. I Ano love ba, it. ano ba yung mga issues na talagang very near and dear sa puso mo? Ang pinakamalapit po na issue sa atin ay demokrasya, siyempre, dahil parating kampi tayo ng taong bayan. Kung ano ang gusto ng mamamayang Pilipino, yun ang pinaglalaban natin. Isa po, demokrasya, siyempre. Dapat kung sinong gusto nilang mamuno sa kanila, dapat protektahan natin yung tao na yun. At kung ayaw nila ng korupsyon, dapat magsalita tayo laban sa korupsyon. Wala dapat na kahit sinong tao, wala dapat halagang pera na pwedeng patahimikin si Attorney Harold Respicio. Yan pala si Attorney Harold. At tapang atao. At tapang atao! Indeed! Kasi biro mo, ang hirap na nga maging lawyer, naging accountant ka pa. Ano bang nag-udyok sa'yo or naka-impluensya sa'yo para, naku, mag-double-double ka pa, no? Double title. Opo, talagang mahilig talaga ako sa sakit sa ulo. Dahil ang magiging accountant ko, ayun ang mahirap na undergraduate na course at trabaho at ganoon din ang pagiging abogado dahil ang problema ng client mo ay problema ko rin. Ngayon po, mas gusto kong magdala ng mas malaking problema. Problema ng Pilipinas, kaya ako naging politiko. Ayun Oo, na nga, problema ng napakadami. taong bayan. Pero bilang public servant, attorney, paano mo ngayon pinapaniwala ang mga constituents mo na sa panahong napakasama ng reputasyon ng mga government officials, ganyan, paano mo sila ina-assure na hindi ka one of them? Nakikita po ng tao ang sinseridad ng isang public official sa paraan ng kanyang pagsasalita. Kapag wala po siyang tinatago, wala po siyang kinakampihan, walang kinikilingan, at logical siyang magsalita, pwede niyo pong i-double check parate, makikita niyo po ang warmth ng isang public official. Yun po si Attorney Harold Respicio. Kung minsan po kasi, kapag nagtatago ka po ng isang bagay, hindi mo sasabihin ang buong katotohanan. Halimbawa, kapag nagte-testify ka sa korte, o kaya kapag ikaw naman ay public official, kapag gumagawa ka ng official statements, parating ang oath mo is to tell the whole truth. Pero ang truth lang nila ay narrative. Si Attorney Harold Respicio, whole truth, even the inconvenient truth. Yung mga nakakasakit sa ating mga public officials, pero necessary para tumigil sila sa kanilang misbehavior. So, i-call out mo sa iyong programa ang mga nagsisinungaling, attorney. Opo! Kasama po yan sa ating freedom of speech. Kayo mga nagsisinungaling at nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Andito na si Attorney Harold Respicio para ipahiya kayo, para naman tumahimik kayo. Huwag niyo lang akong ipakulong ha, pero ang dami ko ng kaso dahil sa aking pananalita. Pero wala pong makakatigil kay Attorney Harold Respicio dahil sa bandang huli po, katotohanan ang mananalo. Yun na nga. Paano ka how do you get peace of mind, attorney, kung napakaraming kaso Wala po tayo. against you? Hindi natin kailangan ng peace of mind dahil sapat na sakit na ulo na ang naranasan ko sa aking mga girlfriend na ex. So, sanay na sanay tayo dyan. Wala nang sakit pa na makakasakit kay Attorney Harold Respicio. Para sa bayan, sila po ang una kong minamahal. Yes! Talagang true blue resback ng sambayanan nito si attorney. Chinek out din po namin yung iyong social media at napakamakulay at very engaging po ang inyong personalidad. Ano naman po ang madalas ikomento ng mga followers or mga netizens dun sa mga content po ninyo? Pia, you meant trolls? Just kidding. Marami pong trolls dyan. Parang akong binabas sa aking itsura at sa paraan ng pananalita. Pero wag po kayong mag-alala, okay lang po yan. Kasama po yan sa ating demokrasya at kalayaan na magsalita kung ano ang nararamdaman ninyo. Stupid or hindi, okay lang po, ilabas nyo yan dahil ang matalinong Pilipino, nababasa lahat yan, napapakinggan ako, ang mahalaga po, nagkakarinigan tayong lahat. Dahil sa bandang huli po, totoo ang magwawagi. At yun po ang role ni Attorney Harold Respicio, maghatid lang sa inyo ng katotohanan. Ilabas Tama yun, ang katotohanan. Malawak talaga ang iyong pag-unawa kasi Correct.
negative man or positive engagement yan lahat. Totoo yun. Attorney, paano ka ba sa bahay? Ganon ka rin magsalita? Ganon ba rin magsalita sa mga girlfriend mo? Ganyan. I can assure you, Diana, the way I sing here is the same way as I sing inside the comfort room. Yeah, baby! Kahit po pag nagtatalumpati kayo sa Isabela, ganyan din kayo magsalita. Opo! Attorney. Ganito rin po ako magsalita dahil kailangan nating maging epektibo. Okay. Ngayon naman po, ano po ba ang lalamanin? Well, nilalaman kasi umere na di ba? Nung Ng inyong Monday. programang Resback. Alright, kayo po, mga kababayan na nanonood dito sa Net25 at nanonood ng TV, kung gusto ninyong malaman ang lahat ng balita na nangyayari sa ating bansa noong nakaraang linggo. At gusto niyong ma-deliver ang ating balita at komentaryo sa paraan ni Attorney Harold Respicio na minahal ninyo sa social media at hinate ninyo sa social media. Abangan ninyo ako sa Net25 dahil lahat po ng katatawanan, lahat ng kasiraan o katamaan na makikita nyo dito sa Net25. At ang kasiyahan, syempre, dala po natin dahil kakanta rin tayo. At lahat ng anything na nakakatawa at nakakasaya, dadalhin po ni Attorney Harold Respicio. Dahil ang katotohanan ay dapat hindi boring. Oo nga. Pakiwari ko nga, attorney, mas maraming makakaintindi na mga nangyayari sa ating bansa at mas maraming makikialam at magiging interesado dahil sa inyo. Actually. Dahil sa treatment ninyo at delivery ng mga issues, hindi ba? Alright, Pia, I'm glad to take that role and I'm gladly sacrificing myself for that greater purpose. Kaya bibigyan tayo ngayon ng pasample ni attorney Yeah! ngayon yan, ng kanyang brand of commentary. Sa Diba? Malaresback ito. Oo, Malaresback Resback ito, style, attorney. attorney, ha? May mga inihanda kaming mga video at gusto namin makita kung paano kayo magre-react at magbibigay ng payo sa sarili mong mga video na parang Resback, nasa programang Resback lamang. Handa na ba kayo, attorney? I'm ready, Pia and girls! Nahawakan na mo, Oo nga! Galit na rin ako! Eko na! Eko na video number 1! Pasok! As a singer. Ang nililipsing pa nga ni attorney ngayon eh. Ano po ba ang reaksyon niyo dyan? Kakantayin ko yan mamaya. Towards the end of the show. Paboritong song. Yes, bentang-benta yan sa taong bayan. Simula nung tumakbo ako, umpisang public servant po ako ngayon. Ngayon lang ako nanalo ngayong term na ito. Pero tumakbo na po ako since 2022 pa. Yan po ay kinakanta ko ever since. At yan ang pinakapatok na kanta. Kaya kung gusto nyo ma-experience yan ngayon, panoorin nyo ako towards the end of the show. May live performance si attorney ng kantang yan. Pero nasaan po kayo nun? Nandyan Parang po. may mga kinikiligin. Yung nag-video, parang naririnig ko parang... Lahat po ng invitation ng mga girls, parati po akong pumupunta, no matter what age. So, wag ko na lang kung sabihin kung gaano na, ano na yung edad ng nag-birthday nung panahon na yan, pero inimbitahan niya ako at sabi niya, kanta ka nga, Attorney Harold Respicio, syempre ready ako parati. Okay. Walang bayad yan, by the way. And by the way, lahat ng ginagawa ni Attorney Harold Respicio, walang bayad, Kahit dito sa programang Resback, attorney? Alright, tignan natin. Wala akong kontrata eh. Wala akong pinipirmahan kontrata, pero hindi ako nangingi ng pera. Okay lang kahit walang bayad. Boso. Wala ko na kontrata. Wait, okay, kailan ka ba naging musikero at band member? Simula nung na-discover ko ang boses ko sa CR. Dahil dahil meron akong gustong ilabas na matigas, medyo lumabas yung mataas na nota dito sa aking boses. At na-discover ko yung range ng boses ko. Kasi dami mo sa mga kumakain. At nag-merienda. Ito na nga ang video number 2. Lahat ng mga barangay
officials at lahat ng tauhan natin dito sa munisipyo at public officials ng Reyna Mercedes, gayahin niyo po si Kapitan na kapag kayo po ay i-express ninyo yung sarili ninyo, kung ano po yung nasa puso ninyo at nasa isip ninyo, pag-isipan ninyo ng mabuti, i-articulate nyo ng maayos, ma-judge po ng tao yan. Ang iba, si attorney doon. Attorney, seryoso ka dun. Right. Mahirap po ba gawin yun? Baka kasi wala siyang boses noon. Well, sa official functions, kailangan natin maging seryoso. Baka sipain nila ako palabas, mangyari tayo para kay meow-meow. Kapag loko-loko tayo sa mga official gatherings, sipain nila ako, ma-expel din nila ako or ma-suspend. Yan din po, parang Congress din po yan dahil council po yan. Ako po yung membro ng council ng Reyna Mercedes as a vice mayor. So kailangan kong mag-observe ng proper decorum. Dapat behave tayo dyan. Ayan. At konting maging inspirational tayo ng konti. Isabelino ka rin pala. Ako yung isa rin Isabelino. It doesn't appear, ma'am. Kawayan Isabel. Alright. Magaganda po mga taga-kawayan, that's true. Pero yung kulay mo po na maitim ay nawala na. Kasi kalahati lang. Hindi puro. Nasobrahan ba sa gluta? Hindi ko pa na-try yun. Eto naman. Yan talaga yung brand ng commentary ni attorney. Not scripted, hindi ba? Eto na ang video number 3. Alaga mo ba yun? Kung si Meow Meow ay merong pusa, si Lian Libiste mahilig din siya sa aso, ako mahilig ako sa kambing. Dahil sa probinsya namin ng Isabela, umuwi po ako kada linggo dyan para magtrabaho. At nakatira po talaga ako sa probinsya na ganyan ang setting. Idyllic ang setting, maraming hayop at maraming halaman at sila po ang parati kong kasama. Mga kambing po, marami pong kambing sa paligid namin. Nice. Mga, ano pong names nila? May Hindi ko names po alam, ba pero sila? lahat sila tinatawag kong me. Me. Bigyan niyo po ng names para hindi sila kainin. Okay, video number 4. Measure na pwede ninyong gawin para ibalik ang tiwala ng taong bayan sa ating eleksyon. Bakit itinatanggi ba ninyong gawin ito? Bakit ba kayo tinatamad? Ba't ayaw ninyong mag-convene? Ba't ayaw ninyong ilagay sa rules? May balak ba kayong mandala? Ang measure na pwede ninyong gawin para ibalik ang tiwala. Galit na si attorney. Nasaan po kayo nun? At bakit gano'n na lang po yung inyong passion sa pananalumpati? Ayan po ay nasa harap ng Comelec at doon ko po nakuha ang aking infamy or fame. Dahil po, bago po ako maging politician na hindi naman po kilala. As a matter of fact, nanalo nga po ako dahil pinasikat ako ni Chairman George Garcia ng Comelec. Kinasuhan ako at inusig nila ako dahil nagsalita lamang ako ng mga irregularidad na nangyayari sa ating mga makinang Yan yun. pamboto. At yan po, galit na galit si Yan yung Atty. video Harold na Respicio. yan. Nakilala ko sa unang galit. Yan. Attorney, galit mo. Sino po ang nagbigay sa iyo ng ganitong klaseng pagmamahal at puso para sa mga nangyayari sa ating bayan? Kasi yung passion nyo talagang obvious na obvious. It really shines through. Sa totoo lang po, Pia, wala lang akong magawa sa buhay. Dahil po, bago ako maging politician, ay abogado po ako ng halos 10 taon. Nakakaboring ang abogado eh. So gusto ko pong maging politician dahil may mga naging kliyente rin po akong politician. Try ko nga, ang dali pa lang mag-file ng Certificate of Candidacy. And then, prinsipyo ko po talaga sa buhay na everything, the only justification for doing anything is having fun. So I just have fun. And kung makapag-resonate ito sa public, at i-like nila yung aking mga video or i-hate nila, bahala po kayo. And sa tingin nila, gusto naman nila na masayahin tayo sa lahat ng bagay. Kapag seryosong bagay, huwag mo nang masyadong seryosohin din ang iyong pagsalita. I-enjoy mo na lang ang pagsasabi para lahat na, total entertainment. Naliwanagan ka na, tumawa ka pa. Actually, totoo yun. I love That's that. how to get people's attention these Yes. days, di ba? Video number 4. Kampi tayo sa batas. Ano ba ang sabi ng batas? Kapag nagtalaga ang wage board ng bagong minimum wage after publication, effective kagad yan. At ano ang sabi ng batas? Bawal ang injunction sa mga proceedings sa loob ng wage board. So, ibig sabihin, bawal ang TRO through courts. Kapag gusto mong mag-apila, Ayun. Ano naman po yun? alright, ayan na po ang aking natural role ngayon sa Pilipinas.
magkomento sa mga public issues po. And every time na nagsasalita po ako, dahil may background ako bilang abogado at vice mayor, mabibigyan ko po ng konteksto parati ang lahat ng issue base sa batas at base sa inner workings ng politika sa Pilipinas. Kaya nga po, sa panahon ngayon na maraming fake news na nagkakalat at sa panahon ngayon na nararamdaman ng taong bayan na kulang ang mga impormasyon na ibinibigay sa kanila at ipinupush lamang ang sarili nilang narrative, andyan si Attorney Harold Respicio to tell the whole truth and in the Yes. process entertain you as well. Tama. I Call love it. them out, attorney. Katulad na lamang ng mga taong ito na gusto ka rin i-call to give you this very special message. Panoorin po natin. Binabati po namin si Attorney Harold Respicio sa programang RESBA. Welcome po. Mula po sa Vancouver, Canada, binabati ko po si Attorney Harold Respicio. Welcome po kayo sa Net25 sa programang RESBAM. Attorney Harold Respicio, binabati ka po namin sa programang Resback. Welcome po. Yun! Baka gusto na lang po silang i-acknowledge, attorney. Ang Wow, inyong gusto mga kong i-acknowledge yung mga yan dahil iilan lang ang fans ko eh. Maraming bashers po. Pero okay lang po, mahal na mahal ko po kayo. Pati mga bashers po, mahal na mahal ko po kayo rin. Kasi po, ang pinakamahalaga po sa atin ay may payag natin yung damdamin natin at ang ating opinion. At dapat po magkaroon tayo ng environment sa ating bansa na open ng communication, transparent, dahil yan lamang po ang paraan para ma-ensure natin na behaving tayong lahat at nagsasabi ng totoo. Oo. Bigyan mo nga kami ng advice, attorney, kung paano namin i-handle kahit yung mga negative comments about ourselves. Huwag niyong basahin yung comment niya. Kahit yung mga videos ko, hindi ko pinapanood dahil hindi ko rin gusto ang itsura ko. So I understand lahat ng mga nagbabad comments tungkol sa itsura ko. I'm with your side, sir. For all you know, magkakampi pala tayo after all. I can relate I with love that. Ako rin ayoko pinapanood sarili ko, attorney. Pero patikim pa lang yan ni Attorney Respicio. Marami pa po tayo mga resback kwentuhan kasama si Attorney Harold. Mamaya, magpapakitang gilas siya sa atin, hindi sa korte, kundi sa pagkanta as promised. At hindi lang yan, may sorpresa raw siya sa amin. Hoy. Ano kaya yun? Maganda Ano yung surprise surprise ba to, mo? attorney? Dahil restbacker ako, magre-restback ako sa inyo dahil linagay niyo ako sa hot seat ngayon, lumabas yung mga video ko. Ilalabas ko rin yung mga baho ninyo at hindi magagandang mga videos. Si Attorney magiging basher sa atin mamaya. Pero bago po ang lahat, panoorin po muna natin to. Injustice kayo. Kayong mga tiwali dapat bumaba na dyan. Ikulong na yung may mga sala. Walang kwenta ang gobyerno natin. Ang ganti ng taong bayan laban sa kasinungalingan! Hindi ako Pangulo. Papahirap sa amin, malimit na pagbaha, dulot ng blood condom scandal na hanggang ngayon ay wala pang napapanagot. Dami ng balitang nakakagalit PRO para pigilan ang wage increase. sa dami ng pangakong napako. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hindi na pwede yung kibit-balikat lang na Mr. President, umpisahan nyo ng magpakulong. kailangan natin respa! We're back mga kada at hindi pa po natatapos ang pangmalakasang kwentuhan natin with Attorney Harold. Naka-move on na po ba kayo sa mga clips at sa mga comments? Gusto nga ni kita i-congratulate eh. You kept a straight face all Galing mo. throughout. Ang galing Talaga ba? mo. Galing mo. Oo, di ba? Ang galing. Hindi ko naman hindi lang napapahiga na lang Oo, naman kami. LOL lang kami dito. Oh, ayan, akala nyo si attorney lang ang niresba ka natin dito. Niresba Basher ka niya natin tayo. yun Hala, bakit may ganyan? Eto, meron daw tayo mga
Ayan, attorney, ano bang hinanda mo para sa akin? Alright, ladies, it's my Natatakot na turn. ako. Resbakan ko kayo. I will make you sweat. Sa lamig dito sa studio, are you sure? Nagbabawisan na. Reveal the first video! Oh, Guwapo po ba? mabait ka naman, Vin. Salamat po, ma'am. Hindi, yung tinatanong ko po, ma'am, kung guwapo po ba ako? Kamusta ng health mo? Ayos lang po, ma'am. Ayos lang. Ang importante, Vin, malusog ka, healthy ka. Ano pong mga pressing concerns nyo tungkol sa video na yan, attorney? Alright, my concern is, I wanna ask Diana, bakit mo naman dinisappoint si Sir? He was actually asking kung good-looking siya. Bakit mo sinabing he's well-behaved and well-mannered Talaga. instead? Because I'm... You're avoiding the issue. No, it's because I'm friends with his wife. So it's just proper that I will say that he's just nice Galing. without saying na he's pogi. Kasi baka mamaya doon tayo makakaroon ng issue. Wow, I thank you. That's all. Galing. Ang kailangan daw natin kasi sincerity at katotohanan lang. Also that, pwede na ako maging attorney. Pwede ka na maging politiko. Actually. Pwede ka na maging lawyer. Pasado ba to, attorney? Pasado? Pwede. no? Pasado na siya primarily sa looks. And obviously, she has the brains too. Pero magaling din siya spokesperson, di ba? Yeah, she Magaling speaks well. sumagot. Alright, let's go. Ninervyos na. Sa video naman ni Luan Baybay. Ayoko Let's to. show the exercise. I'm Lucia Janini, one person. Okay, Luan, how old are you? I'm 16 years old. Habits and sports. My hobbies are watching TV and reading fashion magazines. And I love playing volleyball and badminton. Sige, Saan attorney. nyo nahukay yun? Please, your hard-hitting question. Hello, Luan. Kapag yun ay tape mo to apply para maging Miss Universe ng Pilipinas, pasado ka na sa akin. Pero you might want to tell us kung ano ang context ng video na Hindi yun. ko na nga alam kung para sa VTR yata yan. Hindi ko na rin maalala. Malamang nag-audition ako for something or parang VTR ba siya for a commercial or ganon. Basta. 16 parang years Oo, old. 16 years old ako niyan. So hindi ko na alam ano mga pinaggagawa ko. Ng 16! Ang galing niyo maghalongkat, Saan baon niyo to nakita? Mga researcher. Ang luma ng video. Very good kayo dyan. Gusto ko ibalik yung hair na ganon. And wait, Pia! Wala kang lusot! Wala kang lusot! Eto na po si attorney. Kakanta na po siya. Alright, hindi po! Meron pa tayong panghuli at pinakamalaking expose ngayon. Ang video naman ni Pia! Come on, baby! Oh. Musikera din Yeah. siya. Ba kayo? Ang surprise po natin actually ngayong umaga ay si Pia yung magdadrums. Ako yung kakanta at siya yung magdadrums. Excuse me, sir, patabi po ng kauntaan. Hindi. Ay, nako, attorney. Yan naman ay isang ko lamang, challenge para sa akin sarili. To try something new from time to time. And to do something that scares me. And that was very scary. Needless to say, kung ano-ano nangyari sa akin dyan, nawala, pero nahanap ulit. Nahanap na naman. At sa huli, nakaraos din. It's alright, Pia. You look natural. You obviously know how to hold a stick and make some bits. And at any rate, lahat naman ng puso ng mga lalaki na nasa paligid sa iyo ay bumuputok ang kanilang puso. Wow! Thank you! Isa-save ko yan. Talaga namang kinutsyaba mo pang aming mga team. Ito namang mga ito. Nasaan ang loyalty niyo, ha? Correct! Grabe kayo. This is traitorous.
Kaya ikaw naman ang magpakitang gilas, attorney. Pasabog ka naman ngayon. Hindi lang ako ang concert performer dito, pati si Attorney Harold. At bukod daw sa pangmalakasang resback sa korte, matindi rin. Resback king rin si attorney sa kantahan. Kaya may pabanda pa siya. Kaya, Attorney Harold, show us what you got! All right, this is for you girls. Yeah, baby! Down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, stood a log cabin made of earth and wood. But lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play the guitar just like a ringing a bell. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Woo! Johnny B. Good. He used to carry his guitar in a gunny sack, go sit beneath the trees like a railroad track. Go, engineers would see him sitting in the shade, strumming with the rhythm like a driver's maid. Well, people passing by, they would stop and say, "Oh, mama, that little country boy can play." Go, 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 Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny B. Good. Go, hey. Come on, baby. 10:06, man. His mama told him someday you will be a man, and you will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around to hear you play your music when the sun goes down. Many people coming from the lights saying, "Johnny, be good tonight." Go, 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 Johnny, go. Down, go, go, Johnny, go. Go, 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 Johnny, go. Go, 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 Johnny, go. Go, go, go. Woo! Johnny, be good. Yeah. Thanks so much. Wala na akong masasabi, attorney. Wala na talaga ako Galing! Galing! Grabe energy ni attorney. Pahingi naman yan. Oo nga. Pahawa naman. 300%. At kasama po niya ang band niyang 10:06 nga ba po? Yeah. Ang pagkasabi niyan. Michael, ayan po si Michael on bass. Si Mark na on lead guitar. Si Romer na, sabi ko ako na Romer on drums. At si Anjo also on guitar. Matagal na po kayo magkakakilala. Yes, I love them. They're the only boys whom I love. Saan po kayo nagigig, Attorney Harold? Mostly in my toilet through Zoom. Ano? Ang dami. Just kidding. Pag nakikita ninyo sila parate sa aming show, abangan po ninyo 10:06 Band. Sila ang kalahati na magdadala ng entertainment sa inyo. That's so sa good. Resback. Diba? Alright. Meron na silang natutunan tungkol sa mga issues. Madami. Meron pang rakrakan. Totoo. Oo. Parang alam mo, naalala ko yung mga Hollywood na ano, di ba? May mga gano'n na mga shows, may Oh, banda, yes. may mga Correct, nagsasabi ng correct. katotohanan. I Tama, love it. tama. Very Hollywood ka today. Oo, but where are our manners, girls? Kitang-kita naman natin. Hinihingal na si Napagod na, attorney. pinapawisan. Pinapawisan na. Pakipasok po ang paborito niya. Treat na mango sago. Para naman hindi mabawasan ang energy ni attorney.
Ayan na, oh. Yun, para ma-sugar high pa si attorney. Yes, Kasama sa mga attorney. hyper. Pagdamutan mo. Oh, di ba? Alright, you surprised me, girls. Nabalitaan namin Tama ang po ba ang paborito hula mo? namin na ito ang inyong paborito? Yes, favorite ko ang mangga. Pero kapag nandito sa Manila, parang gatas ang kasama. Pero pag nasa probinsya ako, ang kasama ay bagoong at saka suka. At may asin at saka betchin. Ay, masarap. Dahil Ay, every masarap time yan. Patikim naman. No. Maraming manggang hilaw dun. Oo, parang nagutom naman ako. Alright. Attorney, Nainggit ka maraming nun. salamat Okay. sa inyong pagbisita sa amin dito sa Kada Umaga. And we hope it won't be the last. At congratulations and we wish you well on your new program here in Net25. At welcome po sa Net25. Yehey. Maraming salamat, Pia, at maraming salamat sa Net25 sa pagbigay sa akin ng opportunity na ito na magbigay ng katotohanan and some entertainment sa taong bayan. Abangan niyo po si Attorney Harold Respicio sa Net25 every Monday, 7:30 ng gabi. Yes, we're looking forward to that, Attorney. Maraming salamat. Thank you, 10:06. 10:06 at mga kada sa dami po na nakakagalit, nakaganapan sa ating bansa. Hindi po dapat tayo maging tahimik at magdededma-dedmahan na lamang. Kailangan nating rumesbak para sa katotohanan. And Attorney Harold is now reporting for baby! Ang kulit ni Jim Carrey. At eto naman po, paano ba natin maipapakita ang katotohanan na tayo isang Pinoy? Bukod po sa pagsasalita ng wikang Pilipino, ay dapat syempre alam natin ang mga kasuotang Pinoy. At isa na dyan ang Filipiniana. May pagbabago ba ang mga ito ngayong modern era? Yan po ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Kada Umaga! Injustice kayo. Kayong mga tiwali, dapat bumaba na dyan. Ikulong na yung may mga sala. Walang kwenta ang gobyerno natin. Ang ganti ng taong bayan laban sa kasinungalingan. Hindi ako Pangulo. Papahirap sa amin, malimit na pagbaha. Dulot ng blood condom scandal na hanggang ngayon ay wala pang napapanagot. Dami ng balitang nakakagalit. PRO para pigilan ang wage increase. Sa dami ng pangakong napako. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hindi na pwede yung kibit-balikat lang na. Mr. President, umpisahan nyo ng magpakulong. Kailangan natin respect! Alright, mga kada, ngayong buwan ng wika, Direk, nakita mo naman walang ulo yung isa, di ba? Baka gusto mo pong ilipat yung camera, nandito kami sa kabilang tayo. Ayun, Direk, nandito mo kami dahil nga ngayong buwan ng wika, hindi lang po sa ating pananalita na ipapakita ang pagiging proud Pinoy natin. Pati sa fashion, buhay na buhay po ang ating kultura at pagkakakilanlan. At isa nga po sa mga pinaka-iconic na kasuotang Pinoy, syempre ang Filipiniana. At mga kasuotang ito, aba, ang dami nang nagbago sa mga Filipinianas natin ngayon. Very modern na. Ngayon, may mas contemporary na silhouettes, mas creative na po sa mga detalye, at may mga designs na talagang pinagsasama-sama ang traditional at modern na styling at fashion pagdating dito. Pero paano nga ba natin patuloy na binibigyang bagong buhay ang Filipiniana ng mga Filipino designers? Para masagot yan, kasama natin ngayong umaga ang fashion designer and couturier na si JC Chavez. Good morning, JC! Morning, JC! Magandang umaga. Alam mo, si JC ang gumawa ng national costume ni Legado, tama ba? Legado. Ano po, Legado. nag-guest lang po siya, hindi national costume. Ano ba, sorry? Ano lang po, nag-guest lang po siya sa... Hindi national costume. Yes. Akala ko parang yung isa sa mga national costume, ikaw ang gumawa. Oh, okay. O, para sa mga Filipiniana, modern Filipiniana natin ngayon,
Kasi pag sinabi nating modern, ano nga ba talagang ibig sabihin nun? Pwede bang gawing modern ang isang dapat ay traditional? Oo. So, ang modern Filipiniana po today, yung interpretation niya na is, isa po siyang dress with butterfly sleeves. Yung patadyok, Yes. ayan, Okay. mga ganyan. Before po kasi, yung Filipiniana sleeves ay madami pa po siyang part. May panuelo, Okay. may kamisa, may saya, tapis. Oo. So, madami pong parts. So, ngayon po, natira na lang is yung butterfly sleeves. Dati kasi maraming Yes, layers. maraming layers. So, may layering na pala. Uso na palang layering na, no? Which makes me think, siguro mas malamig yung klima noon. Kasi di ba pag nakikita mo yung mga pictures nila, yung mga lalaki, ang kakapal din ng mga... Yes, at saka yung mga material na ginagamit, Yes no? po. Heavy yung fabric. Yung fabric, Oo. iba. Pero, kasi sa panahon ngayon, karamihan din ng mga designers, talagang pinaghahalo-halo na nila yung paggamit ng iba't ibang fabric, yung mga Apo. textile na ginagamit nila sa paggawa ng Filipiniana. Anong masasabi mo tungkol dyan? Maganda pong ginagawa siyang with different textiles, mga native, ganun. Imimix mo siya with modern fabrics kasi po na modernize siya in a way. At So saka hindi na parang- siya too traditional looking, so mas I like. patok siya sa younger generation. Ayun, so mas wearable siya. Yes, So pwede mo na rin siya talagang suotin. Kasi parang sa ngayon, yung mga Filipiniana natin, parang ginagamit lang kapag may okasyon, Yeah. sa mga, anong tawag dito? Kapag buwan Sa ng mga- wika. Correct. Katulad Buwan ng ngayon, wika. Agosto. Opo. Sa mga... Independence Day. Sa mga state events. True. Ganon, hindi ba? Or pag may wedding na may theme lang ng Filipiniana, ganon lang, di ba? Hindi na natin, paano ba natin kaya ito mape-preserve, JC, sa tingin Ano po, mo? before po kasi, yung madami pang time yung mga Filipinas to wear yung traditional natin na sleeves. Kasi before po malalaki yung sleeves talaga, yung saya, yung kamisa. So ngayon po, medyo wala na masyadong time nga mag-dress up yung girls kasi naging part na din po ng workforce yung women. Kaya medyo hindi na po siya masyadong na-incorporate sa daily lives ng mga babae. Kaya Is it- mas okay din na minomodel. Is it okay to mix yung modern na hindi naman Filipiniana with Filipiniana, like yung mga bolero, na may mga, gustong-gusto ko yung gano'n, yung parang ano lang siya, bolero. Yung lang. butterfly sleeves. Yeah, may butterfly na ganyan, pero hindi all throughout formal yung damit parang mo. parang mix and match na hinalo na nila sa trousers. Ang ganda nung gano'n. Opo. Sa- Pwede po. Actually po, yun na lang po talaga yung remaining essence nung ating Filipiniana, yung butterfly Yung sleeves. butterfly, no? So as long as nandun po yun, Filipiniana po siya. Terno. Anong bang mga elements ng Filipiniana ng terno yung dapat na mapanatili natin sa pagdisenyo ng isang Filipiniana outfit? Actually po, yung Filipiniana designing ngayon is, syempre part pa din po yung West influence. So sa Europe, mga fashion week. So in-incorporate pa din po siya, but yun nga po, with sleeves siya na With the butterfly. Kasi yun na lang po yung kailangan natin para magmukha siya talaga na Oh, Filipina. Filipiniana. Kumbaga Filipina taste na, kunwari, Wala ka naman nakukuhang mga kumukontra, JC, kapag minomodernize mo. Kasi, di ba, minsan, yung national anthem natin, pag kinakanta nila na mali yung Iba yung- timing. oo, may iba, Or yung Hindi pwede yun. Yung beat ba tawag doon? Or yung cadence, nagagalit yung Apo. national NCCA, Apo, di ba? National Apo. Cultural Well, Commission. yung national dress naman po kasi natin, it evolved na ng so many times. So, from Spanish era, period, marami pa siyang layers. So, hanggang 1920s. So, nag-flatten. Doon po nag-start mag-flatten yung Filipiniana sleeves. So, 1920s. So, after po nun, pa isa-isa na nawala. So, hindi po siya biglang nababawasan, nawala. Nawala yung panuelo. Nawala na yung layerings Nawala yung nila. hanggang natira na lang po yung
Yung gown na lang butterfly. po talaga siya with sleeves. Ganda, oh. Biro Ang mo. ganda, no? Wala lang, casual lang sila ng mga time na yan. Oo. Casual wear yan, pang daily, ano nila, Sana daily ano, lounge wear. Sana maging ano, uso Ganun dito sila sa mga before. dayuhan. No? I'm sure Ikaw, kasi suotin mo. gumagawa, no? Para you can be I an do example actually. Ang for dami them, kong diba? bolero na Filipiniana. Lagi ako bumibili. Sa saan ko isusuot? Kasi Favorite. nakatambak lang sa ano ko. Oh, tapos yung isa ko, Ayan. meron pang ano, yung parang, yung Philippine, basta part of the flag, nandun yun. Ang dami kong ganyan. Pinay na Ito lang. Pinay talaga. Pag sinusuot ko siya, sabi nung ibang, ano yun? Ayan, mamay hingi Yung ibang tayo tao, ng, ano yun? hingi tayo ng May tips kay JC paano mo masusuot yan. Ayan, na hindi sila ano Na yun? parang Ano yung suot mo? Oo, na Ganun parang naman pang ang daily sasabihin. OOTD Oo, mo. yung mga ibang dayuhan. So, Yes, I want them to get used to it and appreciate it the way I do. Diba? Kasi parang sa atin din, pag nag-travel tayo, kunwari, sa Yeah. ibang bansa, di ba? Usually, yung, lalo na sa Korea. Korea. Oo, Diba? yeah, yun. Gusto natin sinusuot, di ba? Diba? Ina-experience natin yung culture nila. Pag pumunta sila ng Pilipinas, ipa-experience din natin sa kanila yung Yes. kulturang Pilipino. At ito po yung aming national na kasuotan, ang Tama. Filipiniana. Pero kumusta ba ang JC, ang mga local artisans natin? Kasi 'di ba, ang Filipiniana nun talaga kilala siya dahil dun sa mga kinamay talaga na Yes, burda, na mga kamay talaga ang pag-weave, talagang pinaghirapan. Apo. Well, today po, ginagawa pa din naman po yun sa mga different parts natin. Yung abaka, pinya. Pinya husi. Pero yun nga po, pag ginagawa po kasi siya is matrabaho talaga siya, time consuming. So, mahal din po talaga as compared sa bibili ka ng fabric na Gawa ready na like silk or mga ganun. So, mas mura po siya. Kaya, kung bibili po ng mga pinya, kung na-notice nyo din sa malls or kung saan man, mas mahal po talaga yung mga traditional na fabrics. Na fabrics, no, pinya, for it. abak. Sino-sino na ba yung na-createan mo ng outfits? Kanina we saw Iza. Yes, Isa Sino-sino Calzado. pa? Ayun po, recently po si Miss Isa, tapos nung pumunta po si Miss International 2025 sa Philippines, nag-visit po siya dito. So, suot niya din po yung ating Philippine terno. Ayan po si Miss Elise. I love po ganyan. Ganda. So, ganyan po yung parang modern take ko na ano lang, soft girl, babae. Soft girl. Dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, ganyan. At saka saan nila sinuot yan? Different events po. So, minsan sa TV guesties, mga events po nila sa mga state visits. Ayan si Iza. Si Miss Isa po, guest speaker po siya sa, sa niya yun. Basta bilang Sa school niya po. speaker sa isang... Sa school yan. Si Gretchen. Si Miss Gretchen, Ang ganda, Very nice. Ayan, si Miss Maxine Magalaw. I really love it when it's like that. Yung When it's parang short, modern. Oo. modern na. Naalala mo, meron akong ganyan dati. Nagsuot tayo dito ng ganyan. Ayun. Ay, pag ganyan, nilalagay ng butterfly. So, may dala ka, no, JC, today? Yes po, meron po akong Let's dala check po. out the, yung mga creations ni JC. Yes. Papakitaan tayo ni Jay. And si Kat. Let's go, guys. Ayan. Meron siyang tatlong obra na isi-share sa atin ngayong araw na ito. Tatlo. O, umpisahan natin dito, JC. Ano ang naging inspirasyon mo behind this? Ang ganda, Anong tawag dito? Sage ba yan? Ito po sage color. So, ito po, wala lang nung last year po kasi August. Same mga gantong date po. Nagawa ko lang siya, naisip ko lang bigla ng gabi, tapos pang as a designer, yung alam mo yun, yung feeling mo na bigla ka light nagka-idea. bulb moment Light lang bulb siya. moment. So, ginawa ko siyang gabi, tapos nung morning, ito na yung kinalabasan. Tapos na siya agad. Ang bilis. Talaga? Natahi mo na't lahat? Apo. Kinagabihan lang. Ang bilis. Wow. Ganun Tapos makabilis lahat po yung talaga. handmade, yan. Ito, Sinunog handmade. siya po. Yung mga Galing. sides, sinunog para hindi Galing, JC. ano tawag doon?
magnisnis. Apo. Oh, At diba? saka paano ginagawa to ng napakapulido? Yung butterfly sleeve, kasi meron pa siyang parang folds. Pleats. Pleats. Tapos may, may palaman siya sa loob. Apo, may matigas po na Is material. it cardboard or what is Ano it? po, felt. Felts. Tsaka yung ganyan, dry clean, of Yes course. po, dry clean. Paano aalagaan, no? Before po kasi hindi pa uso yung dry clean. So, yung ginagawa po natin, like sa mga abaka materials, ganyan-ganyan. Tinatanggal pa din nila yung sleeves para labhan. And i-restarch, papatigasin ulit siya. And then, i-replete. Kaya sobrang matrabaho po before. Nire-replete? Yes. Unlike ngayon po na pwede na siya dry clean. Dry and clean. wear mo na ulit. Kasi nga hindi pa uso ang dry Wala pang dry clean noon. that time. Oo naman. At saka yung mga ganitong fabric, mas madali siyang i-maintain, mas madaling po. alagaan kumpara doon sa mga dating ginagamit natin Yes po. like abaka and pinya. Yung stain po, kaya naman matanggal agad. Unlike abaka na, pag mga natural fibers po kasi, mas makapit Ina-absorb yung niya stain. talaga yun. Oh. So, how much would you charge? Kasi syempre ang impression ng mga tao, mamahalin, JC. Opo. Well, ito po kasi, ang business ko po kasi ay may custom ternos. So, medyo yung price po niya different from ready to wear. Correct. Kasi kasama po dun yung fittings, yung kumbaga custom yung color. So, like kunwari papagawa mo siya, ikaw lang yung possible talaga na merong ganun doon sa event. One of a kind. Tsaka depende sa style na preferred mo talaga, di ba? So, ititwik pa po siya, like kunwari gusto niya to maging A-line, so papalitan siya ng style ng skirt, ng neckline. At saka fits you perfectly. Yes, correct. Oo, kaya depende sa style na gusto Depends nila. Pero po. yung range na lang siguro, JC, para Price magkaroon lang range. sila Yung ng starting rate ko po for Filipinas is 8K. 8,000 8K. pesos. Not until Tapos, Hanggang gano'ng to kataas mo infinity. gusto? kung gaano ka gusto ng kung super madam ka as in, sky is the limit. Bakit nga ba ito ang napili mong gawing specialization? Well, actually po, hindi ko siya pinili. Parang nagustuhan lang talaga nila sa social media. Tapos, parang nag-viral po siya na yung brand ko po sa, pwede po mention ng social sa TikTok or sa Instagram. Nagustuhan nila, so ang dami biglang inquiries sa Na biglang Filipiniana na Oo, talaga. kasi kung ma-notice natin, may mga photos ni kanina. iba't-ibang Iba-iba naman, gowns. ibang Yes, gown na hindi iba't-ibang naman Filipiniana. gowns. Pero suot ng mga celebrities sa'yo Opo. din. Galing. Ito, yung mga Ito ganyan. naman, Itong sa gitna. ilang gabi mong ginawa yan? Kasi ito, Yeah, the Well, detail. ito po yung isa sa bestseller ko sa brand. So, Oo. almost every month talaga may ginawa kong Ganyan. ganyan. Ang ganda. Tapos, usually po mga clients ko for this design, mga bata, mga high school, college, mga graduation. Thank you. Hindi, gusto ko yan. Ang ganda. Tapos ito po kasi yung, kung mapapansin nyo, yung may difference po sila. So, ito pong nasa center is detachable po yung sleeves Yung niya. sleeve. So, You can make kaya it a mas two. napapapayag yung mga parents kasi, kumbaga, Two ways. two ways, magamit mo as strapless gown yung Sulit. Ang ganda. sulit yung ibabalik. 2-in-1. At ito naman, parang pwede rin, is this a two-piece or one-piece? One piece po. Tapos, ganda. handmade yung mga orchids, ganun. Madam naman yan. At saka Ganda. ano siya, pencil cut. Yeah, I like. At may slit. Kung meron sa tatlong tong ipapasot mo kay Pia, alin dyan ang para sa kanya? Kay Miss Pia, ata mas bagay ito sa color ni Miss Pia. Yung green. Yun, si Sa Sage. skin tone niya mas bagay. Madam ka din dyan. Oh. Pencil. Oh, kay Diana. Kay Miss Diane. Napilitan po. Wala Ito kang po choice. sa kanya, mas, So, akin yung chocolate. sa inyo yung brown. Parang mas, Ikaw yung madam. sophisticated, madam. Imagine, nice, no? JC. Pag nagasuot to ni Lou, tapos nandun yung mga anak niya lagot. Hindi ka Hindi mo makakatakbo. siya- Kailangan, dalagang Pilipina, may Cristiano. UV. Deus. para sa anong klaseng okasyon mo pwedeng mai-recommend itong mga dress na nandito ngayon? So, ito po, like na-mention ko po before, kanina, yung ito, mostly for graduations, mga oath-takings, ganyan. Bagay kay Ito Sky naman po, mga, if mag-guest kayo somewhere sa like wedding or may speaker kayo, like Miss Isa Calzado, ganon. Yeah. So, Yeah, bagay. Pero ako
parang type kong magpagawa kay JC ng yung parang short lang. Short Tapos Nice. parang very informal lang talaga yung yung fabric na gagamitin. More casual. Oo, more casual. Para naman, Yeah, you can pwedeng use it pang daily anytime, wear. anywhere, di ba? Tapos, Yes. at the same time, para ka na rin walking advertisement Advertisement. for Yes. our culture. Totoo. Di ba? Kasi, it's very similar to dun sa mga nauso before na puff. Yes. Puff Yes, sleeves. yung mga may bolga na sleeves, Oo, no? why not our own na lang, di ba? Correct. I agree Agree. with you. JC, baka naman meron ka pang gustong Baka naman may discount i-share ka dyan. i-share na discount. Na girl con tips para sa ating mga kada tungkol sa pagsuot or Tama. pagpapagawa at paggamit pa ng Filipiniana. Oo, kailan ba hair up lagi? Oo nga. Yung mga Filipinianas naman po natin, so depending sa style ng gown, so depende rin sa style ng ayos mo ng hair, ng makeup. So pwede smoky or kung light lang, pwede po. Uy, wow, look at that. Ganda. Grabe, yung draping I love that. with a ribbon. Yun lang po. Ang lakas makababae ng ribbon. Isa-isang nilalagay yung mga bola-bola. Yung mga beads. Ang ganda, JC. It Ang looks important so part lang po soft dyan is wear it with pride, syempre. For Wear it with sure. pride. Yun Sige, lamang JC. po. Ganda, JC. Pupuntahan ka namin. Thank you. Saan ba ang iyong shop at paano ka ba makontak? So ako po, ang setup ko po is home studio Home sa studio. Alabang. Oh, Magkapit ba? Ayun na. So, Magdodoorbell dahil na po lang kayo ako, doon. Ay, share mo sa amin ang social media accounts mo, JC, para naman mas madaling mahanap namin ikaw. So, yung social media accounts ko po, meron po ako sa TikTok and sa Instagram, julio.gallery. So, Julio.gallery. Ayan. nandun po yung mga gawa kong iba for clients. So, makikita nyo lahat doon. Napakaganda. Will certainly keep you in mind, JC. Maraming Thank salamat. you, JC. JC. Mga kada, nakakatuwa rin pong makita na ang Filipiniana ay hindi lang isang pamana mula sa nakaraan. Patuloy itong nagbabago, nag-i-evolve at nagkakaroon ng bagong kwento sa kamay ng ating mga Filipino designers. Kaya ngayong buwan ng wika, Proud Pinoy, hindi lang sa salita, kundi pati na rin sa ating estilo. Mga kada, ito naman, napapansin nyo ba na minsan kahit simpleng pangalan, password, o kung saan nyo nilagay ang gamit nyo, eh bigla nyo, ay, nakalimutan ko. Wait lang, hindi ko, Yes, hindi ko ma'am. Lagi yan maalala. nangyari. Anong sakit na naman ito? Guilty na naman ako dyan. Baby, ito nga yun. Pwede kayang may kinalaman dito ang sobra daw na paggamit ng cellphone, yung babad ka sa gadgets, Ay, yan. guilty as charged. Diba? Sabi ng mga nanay natin, nga kasi cellphone mo yan. Ayun. Eh Ayun. mamaya yan po ang pag-uusapan natin ng tinatawag na digital dementia. At alamin natin kung paano nga ba nakaka-apekto ang sobrang screen time sa ating memory at focus. Lahat po ng yan sa pagbabalik ng Kada Umaga. Stay with us. Mula sa alarm sa umaga hanggang sa mga paalala at contact numbers, halos lahat ng impormasyon ay nakaimbak na sa ating mga cellphone. Pero alam nyo ba na ang sobrang pagdepende sa gadgets ay maaaring makaapekto sa ating memorya? Ito ang tinatawag na digital dementia. Isang kondisyon kung saan humihina ang kakayahan ng utak na magtanda, magproseso at mag-focus dahil sa labis na paggamit ng digital devices. Sa panahong halos lahat ay nasa ating mga gadget na mga alaala, paalala at impormasyon, nakakatulong ba talaga ang teknolohiya sa ating utak? O unti-unti nitong pinapalitan ang kakayahan nating mag-isip at magtanda? Kaka-cellphone mo yan. Gaya nga na sinanong palaging sambit ng mga mommies. Diba? Yun lagi nila sinasabi. Kaka-cellphone mo yan kasi. Ayun, tuloy. Madalas man natin itong pagtatawanan mga kada. Pero baka naman, may katotohanan din sa sinasabi ng mga mommies. Diba? Ano kaya
yung epekto nito sa matagal mo nang gumagamit natin lagi ang cellphone natin o ibang gadgets at yung mga tablets. At totoo kaya na maaari itong maapekto po sa atin, pag-isip at kayahan mag-focus. Para tulungan naman tayo, para hindi naman tayo yung feeling expert. Para tulungan naman tayo maunawaan po ang usaping ito. Makakasama pa natin ngayon ang nagbabalik na si Archie Lawrence Henet, isang psychologist na tutulong sa atin ngayon. Of course. Good morning. Archie. Morning. Nice to be Morning. back. Oh, Thank you. Si Archie laging nakaka-relate to sa atin. Oo nga eh. Alam mo na. Archie, thank you for being back. Ano nga ba Thank you itong I-blame ba natin ang ating pagkakakalimutin sa sa cellphone? gadget. Or ano ba? At minsan, Oo nga. sinasabi nila, mommy brain. Oo nga, may mommy fog brain, kasi. brain fog. Dahil sa epidural. Yeah. Ito naman, Even dahil yung sa ano, cellphone. Cellphone. Sa amin din, Correct. sa mga cancer patients, oy, kakaano lang nilang Radiation. chemo, ay, brain, chemo Cancer brain na brain, yan. chemo Mga brain. ganyan, may mga ganon din. Ang daming Yeah. ganyan. Pero itong, Definitely. those like yung parang when it comes to giving birth and everything, alam natin na may Yes. medical procedure talaga na nangyayari dito. Pero ito That's pang right. araw-araw natin, na choice natin, Yeah. na kaya rin natin kontrolin, pero ginagawa pa rin natin, are we hurting ourselves? Yes, in this case, of course, we have a term, digital dementia. Although this is not technically dementia per se. totoong dementia. Yung totoong dementia na neurocognitive issue. Ito naman kasi temporary and behavioral. Kasi nga paulit-ulit yung exposure natin sa gadget, yung reliance natin sa gadget, nakaka-apekto sa cognitive functioning natin like memory, attention, and sharpness. Ano back in the day, ano ba yung usually bine-blame po natin at mga Opo. parents natin? Di ba, sa akin at least, yung bago ka pumasok sa school, nanonood ka pa ng TV. TV. Lumayo ka sa TV. Yeah. Sabi nila yung Tumatapos. eyesight natin, Diba? di ba? Naalala nila. Nakasira. Ito rin naman, Ito rin when naman. you're using your phone for a Yes. long time, hindi nyo ba napapansin yun? Pagtingin mo sa ibang lugar, parang Parang malabo may na bright pa rin. Oo, depending. Malabo na yung pag, yung vision mo. Yes. So, what Lumalabo. happens to the brain when you use the cellphone too much, Archie? Yes. Of course, meron tayo mga negative effects, ano? Although hindi naman entirely negative, pero some of the common negative effects pag overexposure might include number one, attention problems. Yeah. You know, Okay. lalo na kung, for example, ang social media kasi, lalo na when we check out feeds, napakabilis ng gratification. Yeah. 10 seconds, meron ka ng, okay, new content. So gratification, nako-condition tayo to expect gratification in that short amount of time. Tama. Scroll lang. Oo, scrolling lang eh. Pero kapag halimbawa, yung mga longer tasks like reading or doing assignments, cooking for example, Yes. medyo nagiging short fused yung karamihan, impatient kasi nga medyo matagal yung process. Hindi bilis ng Kasi bilis, correct. scrolling. So ito, Archie, may tinatawag sila na brain rot. Oo, Ito din brain yun. rot. Yung brain rot naman kasi, medyo related siya doon, ano? Pero meron pa siyang mga ibang, kumbaga, behavioral outcomes. Like? Halimbawa, apart from attention and memory, nandun din yung lacking or naapektuhan yung critical thinking skills natin. Parang hindi ka makapag-isip ng mabilis kasi nga nasanay ka dun sa immediate So- feedback, saka yung reliance sa media na mabilis In mag-feed other ng words, info. nakakabobo. Kasi pag nag-cellphone, kayo ka naman talaga nag-iisip, di ba? Correct. Google effect. Google mo, ang bilis. Parang nagre-rely ka na heavily on social media, on AI, for example, na wala naman dati. Oh no. So that, Kasi nga nagiging dependent na lang. Tayo. Parang Kasi- pumupurol. Parang lahat ng dati ay nakukuha natin sa ibang sources. Nakukuha na natin in one source ngayon, which is our phones. Mas madali. Correct. Yun Oo. yan eh. Ang dali-dali. Parang Correct. dati, kung tayo ay bumibili ng mga mapa yeah. to help navigate. So, The parang yellow pages. there's brain work Actually. involved in like following a map, right? Yeah. Kaya nga sinasabi Correct. nila, yung mga babae daw, di marunong magbasa ng mapa, sabi ng mga lalaki. Ay, hindi totoo. Diba? Hindi totoo. O ngayon, parang wala nang
wala nang kailangan, it's not gender specific kasi Yeah. Google na yung, Yeah, wala na. yung in charge. Totoo yun. Correct. Di ba? Si Google na lang nag-iisip Diba? for Yes. us. Back in the day, you know what your number is. Now, hindi mo na, kasi dati may yellow pages, hahanapin mo Hanapin yung mo mga, siya, correct. kahit yung mga gusto You mo bilhin. memorize people's numbers. Yeah. But now you don't have to. You don't have to. Sometimes you don't know your very own number. And Correct. sometimes, Totoo. especially sa younger Yeah. generation, they're not even sure doon sa pangalan ng tao kasi ginagamit ang username sa social media. So it's a lot of Yes. things na talagang we're taking ourselves, our brain is taking a Yes. step back. Instead of like us evolving. But neuroplasticity naman ang sa loob natin. Diba? Ang brain natin will change if we start practicing again. So for example, ako, I catch myself at times na talagang dalawa pa naman ang cellphone ko. So, dalawa yung cellphone ko. Yung isa, minsan, ini-scroll. Yung isa naman, meron ako pinapanood. Yeah. May times, nakalimutan ko yung pareho. And then, maya-maya ako, asan yung mga phone ko? I went for like 2 hours without phone. Ang sarap. Ang sarap ng feeling. Promise. Yung yung 2 hours. Gusto ko yun. Try mo na one day. Kaya ko din yun. Pero, sige. pero diba, that's our wallet nowadays, or that's just like Wallet something. pa siya ngayon. Totoo. Tapos Lahat because nandun na kasi. Schedule, the Kaya- people you work with, Yeah. doon sila At saka nagsasalita. pag nasa work ka kasi, tapos kunwari, yung anak mo iniwan mo sa bahay, may kailangan, yes. video call ka, Correct. diba? Oo. So, pero alam mo, Archie, ito sinasabi ko kasi sa anak ko yun. Wala ba dyan? Saan siya? Ayun si Christian. Sabi ko kasi sa anak ko yun, you know what? Kasi limited ang screen time. Kasi nga sabi ko sa kanya, you know, it rewires your brain. Yes. It messes up your brain. Your brain. So, hindi ka dapat manood ng manood. Oo, tama. Sa gadgets. Sabi niya, Nagtampo. Huwag mo na lang sabihin sa kanya na kahit true yan, pwede ibalik pero, sa hindi, normal. pero totoo talaga okay lang. yun. Na it Yes. rewires your brain. It does. Definitely. May effect talaga siya sa atin, no? Although, tingnan din natin kung gaano katagal yung screen time. Kasi kung regular, halimbawa, reasonable amount of time, like 1 hour, okay lang yun. What about our memory? Does it get affected? May sapat na ebidensya tayo para masabi na parang, okay, this is affecting pati ang memory ng isang tao. Yes, there are studies that point out na short-term memory is affected. I mean, long-term memory particularly. Kasi sanay tayo sa short-term dun sa mga feeds and eventually. Pero yung, deeper, halimbawa, remembrance or remembering of a particular procedure, pwedeng maapektuhan. Kasi nga, yung gadget na ang gumagawa, yung AI. Yeah. So kung hindi natin talaga siya mindfully, gagamitin, at magre-rely lang tayo entirely sa sasabihin ng Google or social media, it will affect memory in the long term. In the long run. Yeah, in the long So, run. yun yung ito ba yung mga simptomas ng digital dementia? Yung forgetfulness? Isa yun. Forgetfulness, Isa lack of focus. Lack of focus. Andiyan na rin yung sinabi natin kanina, brain fog. Brain fog. Hindi makapag-isip ng yung dedicatedly. Okay. Kumbaga, minsan may flight of ideas or hindi makafocus kung anong idea talaga yung iisipin. Kasi nga, yung expectation na pag tinype mo lang, okay, bibigay na niya. So, yung cognitive offloading na tinatawag, Yan, cognitive offloading. cognitive offloading, hindi na tayo gano'ng nag-iisip. Yung critical thinking skills, apektado na rin. Which eventually, parang in colloquial terms, pumupurol yung Hindi gamit ng cognitive functions Hindi natin. na kasi nahahasa. Oo, hindi na Hindi siya ino-offload kasi. na-practice. Oo eh. Critical Correct. thinking Hindi skills. ginagamit. Like yung sinabi Example. mo, yung if may direction ka kailangan puntahan, wala na ngayon, i-google mo lang siya, di ba, sa maps? Oo. Isa din yun. Isa yun. Oh. Actually, one of these, halimbawa, sa mga clients kong iba, sinasabi nila, kapag may problem sila, ginagawa nila, chat GPT. Tapos, halimbawa, yung More and critical more people are doing that. ginagawang ganon. Tapos, kung ano sabihin ng chat GPT, minsan, on plain sight, yun ang ginagawa. Na hindi na kinicritically analyze, eto nga ba, applicable sa context ko? Exactly. Ito ba makakatulong talaga? Sapat na ba yung chat GPT, walang human connection? Yun na nga It's not. Imagine, I'll give an example. Even for taking supplements, I was sharing with you girls of Calm, na parang, I asked for the schedule based on what I'm eating. Kasi some things na you're taking, pwede kumontra dun sa kinakain tama. mo. Yung unang Cancel binigay each other out. Cancel each other Yes. out. The first one, isa yung schedule.
Tapos may finid lang ako ng information sa kanya. Naiba na yung schedule ko talaga. Yung talaga yung halimbawa, yung iron supplement na dapat empty stomach, ganyan. Biglang ginawang kasama ng beef para beef. Yung anggulo, sabi ko, alam mo, mas maganda talaga kumonsulta sa expert. It's a serang frog talaga si ChatGPT. Kung hindi mo siya Know it pinifeel. all eh, no? Tapos sinabi ko, hindi yan ang sinabi mo sa akin kahapon. I am so sorry. Ayan. Alam mo, Wala kasi kausap si Amiga. correct. Inaaway yung ChatGPT. Siya na lang jowa ko para hindi ako maging. Eto, bakit tila mas hirap mag-concentrate or mag-focus mga gawain natin, especially pag mga nanay. Kasi narinig ko to lagi. Ano nga yun? Ayan, iniwan sa bahay, yung gamit na dapat, alam mo yung mga ganon? Yeah, at saka yung kunwari ma-distract ka lang ng konti, nakalimutan mo na yung gagawin mo. Kunwari papunta na ako, okay, kailangan ko nang iligpit to, tapos may kukunin ako doon. May kukunin din naman ako sa kusina. Okay, nagtanong yung anak mo, Mami, ano nga yung ganito, ganyan nga, parang, okay, ganito, ganyan. Tapos, babalik ka na parang, ano nga yung gagawin ko? Alam mo, wala pa ako anak, ganun na ako. Yung problema na anak mo na solusyonan mo, pero yung sarili mo problema, nakalimutan mo. At saka yung minsan, yung mga bagay na nilagay mo sa, kunwari may pinakuha sa'yo, Mom, I want milk. Okay, wait, I'll get you milk. Na, hindi mo naisip yung remote ng TV na lagay mo sa ref. Nakalimutan mo sa ref yung... Ngayon, hahanapin mo yung ref. Nasaan yung remote ng TV? Deus, tinago mo na naman. Nasisi pa yung anak. Grabe lala. Pero hindi digital dementia yun, di ba? Hindi naman. Not Hindi necessarily. naman. Hindi. Pero pwedeng magkaroon ng compounding effect yung digital consumption. Lalong-lalo na kasi sa digital consumption natin, di ba ang bilis ng mga feeds tulad na nabanggit natin. Yung instant gratification. Instant gratification and the attention is so scattered. Correct. Sa dami ng pwede nating gamiting function sa cellphone. Andiyan na yung, TikTok for example or other SOCMED handles, calculator, Google, calendar, etc. Lahat yun, all competing, vying for attention. Correct. Kaya minsan, nadidisorient na rin tayo, nagkakaroon na rin ng confusion, ano na nga bang gagawin, which eventually compounds our functioning in real life. Kaya let's fix it. Let's fix it. Ito na. Paano ba natin ito mababawasan? RC, ilang oras ang may re-recommend mo na parang dapat, ito yung pinaka-maximum na pwede. Alam ko na, di ba meron na tayong mga timer doon? You can check how long you've been using your phone. Yes. Gaano ba katagal dapat? Yung pinaka-maximum lang talaga per day. Sige, sundin natin yung Try mga natin, based on certain, guidelines. 2 to 5 years old, pag bata pa, 1 hour ideally. Pero guided ng parents and hopefully educational content. Okay. 6 years old to teens, teenager, okay yung 2 hours, of course, for entertainment, recreation, break away from school. Pero yung 2 hours na yon, kailangan meron tayong 20-20 rule. Ano yun? Ibig sabihin, 20 minutes, okay, sige, tuloy-tuloy. Nood ka ng reels, whatever you like. Pero 20 seconds, rest your brain. Seconds Pahinga. lang? Seconds, pwedeng longer. 5 minutes. 20 minutes on, 20 seconds off. 20 seconds off. Yun yung minimum natin na 20 seconds. Para, Siguro naman kaya nyo na yun, kids. 20 seconds lang. 20 seconds lang. Painumin ng eh. tubig or something. For 2 hours. For 2 hours, pwede yun. May ganong interval. Pero sa ating mga adults, pwede na yung, actually recommended sa atin 3 hours. Only. 3 hours. 3 hours. Pero still, relative to, whatever activities we're gonna do for the day. Make sure na hindi siya competing. Halimbawa, if we need to, socialize or do exercise. Kasi yung mga ganong activity, hindi siya pwedeng mawala. Kasi makaka-exacerbate nung tinatawag nga nating brain fog. Kung wala tayong social skills, di ba? Yeah, actually, Exercise. I'm thinking bukod sa detox, digital detox na pwede natin gawin, pwede rin yung parang ifo-force mong sarili mo maging... To do other things. Do other things sa labas na kasama ibang tao para community din talaga yung feeling. Dapat. Kasi feeling ko yung the social media is bringing us loneliness. I mean, people are just, I speak for myself. I'm okay being alone. Pero yun nga, like, we end up like really communicating through
through images because you can now reach anyone via video, di ba? So parang, bakit ko pa meet yun? Traffic pa, mahal pa papunta doon, mga ganon. So talagang we need to paano kaya? Kailangan natin i-set ng isang araw or once a day, lumabas ka ng bahay, mag-socialize ka. Or kausapin mo mga tao sa bahay. Di ba? Everyone, remove Sabi their nga ng phones. Gallup poll, saksakan daw ng dami in the super dami ang lonely. And are experiencing high levels of anxiety. Yun, no? Correct. Grabe. In the social media world, we feel like we are, all over. But we are actually left alone. We're isolated. We're isolated in many instances. Kasi nga, I think kailangan ibalik pa rin natin yung values natin dati about pakikipagkapwa, socialization, dedicated time for the self. Yeah. So yung proper scheduling and kailangan i-timetable natin mindfully. Yung mga bagay na gagawin natin off social media time. Yun. Kailangan yun. Kailangan hindi pwedeng mawala. intentional talaga Yes. yung pagsipot mo sa mga planong ginawa mo with your friends na Yeah. gusto mo na sanang i-cancel. Huwag mo i-cancel, Huwag na mga i-cancel. kada. Oo. Siputin nyo na. Kailangan nyo yun sa mga, for your brain health, for your emotional health, Yes. mental health, diba? Grounding also. Grounding Na kailangan. exercise. Mga Be out in yeah. nature. Nature, Tama. di ba? Kasi siguro makakasakit din tayo bukod sa mata natin. Yeah. And also, yung insomnia. Isa pa yun. Paano yun? Anong oras tayo dapat mag-off ng phone? Ayun pa yun. Kasi marami. We need that. Yes, yung guidelines sa sleeping. Kasi again, meron tayong tinatawag na circadian rhythm. Yes. Ito yung rhythm o rhythm ng katawan natin, kailan tayo gigising, kailan matutulog. Social media, phone particularly, nag-i-emit ng blue light. Affected yung ating sleeping patterns. True. Your Sabi body nila, doesn't know it's not 3 to there. 1 Yes. Oo. 3 hours before, 3 no hours more, correct. 3 Tama. hours. no more Yeah. screens. 2 hours before, no more drinking water Yeah, ba? water or eating. Yeah, to relax the 1 hour system. before, lock your kids out. Ay, how can we execute? Kaya, Si Deus, 1 minute before, kumakain pa. Ayaw pa ba si Pilio? No, I'm not done eating yet, Mom. okay. Ay, nako. Ako, alam mo yung ginagawa. Does it count also yung naka-on yung TV? Kahit mayroon lang para, kasi ako, I sleep with, parang may prayer na black screen, pero meron sa mga psalms na lumalabas. Okay lang yun? Yeah, that's fine. Meron din tayong mga, again, pwede tayong music, gumamit ng music o ng mga... Music. Maganda Breathing yun. Kasi exercises. Breathing Breathing exercise. Before We used to do sleeping. that. Oo. It helps relax the mind. And it helps us, again, get into sleep properly. So okay naman siya. Yung mga white noise. White noise na kung tawagin I did a lot of that Ayan. during my Sound of rain. At saka, uso na kasi nga yung black screen lang. Yun ang ginawa ko. Sabi ko na, parang may Pwede, prayer siya, yes. pero We black do screen. that, I do that. Pero naka-on yung Possible. TV. Pero Yes, black screen pero siya. black Black screen siya. screen. So parang Ang white naka-off noise siya. ko yung white noise ko yung asawa ko. Pinag-invento siya ng kwento, ng storya ni Brooklyn. Yun ang tinutulugan na. Oh, bedtime story. Pero totoo yung white noise and black noise also. Kasi nga meron siya din yung mga frequency sounds that are Yes. healing. When I was healing from cancer, we play that. They really actually kill the cells. And then nahihiwal. Ang ganda ng studies na yan. But that's a different conversation. Let's talk about that. Yeah, let's talk about that. Yes, some other time. Kaya Archie, sa mga nagbe-brain rot na dyan. Nakalimutan na nila kung paano kanila hanapin. Paano kanilang hanapin? Yeah, the good news is you can get it back. No, it's not a Yes. permanent damage. Yes. Temporary. Oo. As long as it's your temporary. brain, right? Gamitin You can ang work it ating out. mga brain cells. Kaya, Paganahin. kaya Archie, go ahead. Give your contact sa mga Yes. kada natin na nabe-brain rot na dyan sa bahay. You can actually check me out, folks, sa Instagram account ko na Psych Health Plus. And dito sa Kada, of course, it's been a pleasure to be back. Thank you. Thank you so being much. here. Ayun, thank you Archie. At malaking tulong po yung teknolohiya sa ating pang-araw-araw mga kada na buhay. Pero mahalaga rin po, tandaan na hindi nito dapat palitan ang kakayahan nating mag-isip,
mag-alaala ba? Mag-alala. Mag-alala. Mag-alala at mag-focus dahil sa tamang balanse sa pagitan ng digital at totoong mundo, mas mapapanatili po nating malusog at hindi lamang ng ating katawan, kundi pati ang ating isip. Na dapat lang, ha? Tumino tayo dyan. Dyan lang po kayo. Magbabalik po agad-agad ang kada umaga. 2 hours lang. Oo, George na. Okay, girls, we're about to end. Ira-wrap up na natin itong Thursday, itong Huwebes episode natin. Saan ba kayo natuwa? Anong mga takeaways natin? Well, I'm still laughing at attorney. Resback. Attorney Harold! Nako, if you want more of him, every Monday po dito sa Net25, 7:30 p.m. pagkatapos ng mata ng Agila Prime Time. Yeah, baby! Ayan na lang! Ayan na siya, baby! Attorney Harold! Ang resback natin na sa katotohanan. Feeling ko kung mag-guest siya ulit dito, baka mahahawa tayo sa kanya. Kanina nahawakan na ng konti. Makipagkantahan muna tayo naman next time. Kasi yan ang kailangan ng mga kada natin. Totoong pag-analyze ng mga issues na kinakaharap ng ating bansa. But, yes, di ba, told to you fearlessly, with humorous facts, way. and in a very entertaining Very manner. entertaining. Grabe. I like Diba? it. Kaya, manood na po kayo sa Ito pa, Lunes. meron pa pala silang isang aabangan. Every Tuesday naman, magkakaroon ng Resback Recap. Uy, nice. So, pagka-ere ng Monday, sa Tuesday naman, recap, may recap. Very good. Ayos. So, pwedeng balikan Very yun. good. Ayos. Para lahat ng mga kada natin talagang ma-involve sa mga Yes. nangyayari sa ating bansa dahil kailangan niya. Tapos habang nanonood kayo sa kanya, hindi na kayo mag-brain rot. I-drop nyo na lang yung mga gadget, di ba? Mawawala ng digital dimension nyo Basta dyan. maximum of 2 hours lang, ha? Oo. Sabi nga nila, basta naman educational yung Pinapanood mo. Oo, yung ginagawa with your gadgets. Makakatulong yan sa inyong brain. Yes. Tsaka yung 2 hours na yun, hindi diretso ha. Yung 20-20 rule, tandaan ninyo, 20 minutes na straight watching. Tapos magpahinga rin kayo, at least 20 seconds rest. Yes. Para hindi naman masyadong mangalawang ang mga brains natin, kailangan pa rin hasain. At maraming salamat din kay JC na nag-introduce ng idea that we can use our modern Filipinianas even in a casual manner. True. Correct. Nasa type of fabric lamang yan. You can make it look a little sexy. Yes, para hindi na siya pang special events, pang special occasions lang. Pwede rin pang daily wear. Para maging modern, para maging billboard na rin tayo ng sarili nating kultura True. while we're wearing it. Diba? I-incorporate niyo yan sa mga araw-araw nyo. Kasi maganda rin naman siya, di ba? Yes. At syempre mga kada, Thursday pa lang to, magkita-kita pa rin ulit tayo bukas, pero huwag kalimutan na hindi kailangan maging perfect para maging powerful. At hindi kayo nag-iisa dahil kasama nyo kami sa totoong kwenta ng buhay. Because it's always real talk, real women, real life. Dito lang sa Kada Umaga! Yeah, baby. I'll make you double take soon as